ang misteryo tungkol sa aklat ng mga higante na dapat mong malaman. Sa paglipas ng panahon, ang mga apocryphal books ay nagdulot ng matinding pagkamausisa at paghanga, lalo na sa mga hindi nakakaalam ng kanilang existence. Ang aklat ng mga higante tulad ng aklat ni Enoch at iba pang sinaunang kasulatan ay isang halimbawa na pumukaw ng matinding pansin. Subalit sino nga ba ang may akda ng aklat ng mga higante at tungkol saan ang tekstong ito? Sa bidyong ito ay sama-sama nating susuriin ang kasaysayan ng ancient manuscript na ito na nagmula pa noong panahon ni Kristo at maging sa mas naunang panahon. Kaya naman mas mainam na tapusin mo ang video para mas maging malinaw sa iyo ang lahat, at kung handa ka na, simulan na natin. Ang aklat ng mga higante ay isang apocryphal book na nagpalawak sa mga salaysay na matatagpuan sa aklat ng Genesis, sa Hebreo at Aramaic Bible, gaya ng aklat ni Enoch. Katulad ng huli, ang aklat ng mga higante ay naglalayong magbigay ng paliwanag sa walang habas na paglaganap ng kasamaan sa mundo bago ang baha. Tinalakay rin dito ang makatuwirang dahilan ng Diyos sa pagpapadala ng dakilang baha, na nagpapakita na ang kanyang pagkilos ay higit sa makatwiran dahil sa laganap na katiwalian at karahasan noong panahong iyon. Tinatayang isinulat ang tekstong ito noong 3rd century BCE. Ang aklat ay isang antediluvian o pre-flood narrative na nagkukwento ng mga pangyayari bago ang baha ayon sa Biblia. Ang tradisyon ng aklat ng mga higante ay malawakang napanatili sa Manichaean literature at pangunahing nakilala mula sa mga tekstong natagpuan sa Turfan sa gitnang Asya. Sa kabila nito, ang pinakalumang pinagmula ng aklat na ito ay matutunton sa mga Aramaic manuscript na natagpuan sa tanyag na Dead Sea Scrolls, na nagpapahiwatig na ang maagang impluwensya nito ay meron na sa mga Jewish communities bago pa ito naging bahagi ng Manichaean legacy. Bukod sa pagpapalawak ng mga detalye tungkol sa antediluvian period, nag-o-offer din ang aklat ng bagong pananaw tungkol sa pag-uugali ng tao at mga celestial behavior noong panahong iyon, na higit pang nagpapatibay sa pagiging komplikado ng sansinukob na inilalarawan sa mga apocryphal at biblical tradition. Maaari nating matagpuan ang mga pagbanggit sa pag-iral ng mga higante sa iba't ibang talata ng Biblia at sinaunang mga kasulatan. Isang mahalagang halimbawa ay ang Genesis, kung saan binanggit ang mga Nephilim bilang mga inapo ng pagsasama ng mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng tao. Bukod dito, pinatitibay ng iba pang apocryphal text at sinaunang kasulatan ang kwentong ito, tulad ng aklat ni Enoch, Jubilees, Ikalawa at Ikatlong Baruk, pati na rin ang Damascus Document. Meron ding mga pagbanggit sa Pentateuch at sa mga kasaysayang aklat tulad ng Hukom, Josue at Samuel. Ipinapakita ng aklat ng mga higante ang detalyadong salaysay tungkol sa pinagmulan, kasaysayan at kapalaran ng mga antediluvian giants, gayon din ang kanilang mga magulang, ang tinatawag na Watchers o Tagamasid. Ang mga nilalang na ito na tinutukoy rin bilang mga anak ng Diyos ay naghimagsik laban sa mga plano ng Diyos, naging fallen angels nang labagin nila ang mga hangganang itinakda ng maylalang. Sila ay bumaba sa lupa at sa isang gawa ng pagsuway, nagsiping sa mga anak na babae ng tao, nagkaroon ng pagnanasa at nagluwal ng mga suwail na supling. Ang mga higanteng ito, nakilala bilang Nephilim, Giborim o Rephaim, ay mga hybrid na natatangi sa kanilang lakas at laki. Direktang hinamon ng mga lahing ito ang otoridad ng Diyos, lumaban-laban sa Kanya at sa Kanyang matutuwid na tagasunod. Gayunpaman, ang kanilang katiwalian at kasamaan ay nag-ambag sa moral na pagkabulok ng mundo bago ang baha, na kalaunan ay humantong sa pagkawasak ng matutuwid at sa pagpapadala ng dakilang baha bilang banal na paghatol. Ang narrative na ito, na malawakang tinalakay sa aklat ng mga higante at iba pang kaugnay na teksto, ay nagpapakita ng patuloy na digmaan sa pagitan ng mabuti at masama, na binibigyang diin ang paninindigan ng mga matapat sa isang mundong pinamumunuan ng katiwalian at kaguluhan.
Sa mga Manichaean fragment, ang masasamang nilalang na ito ay karaniwang tinutukoy bilang mga demonyo. Bagaman ang mga terminong ginamit upang ipakita ang Watchers at ang kanilang mga supling ay minsan ay hindi malinaw sa iba't ibang pagsasalin. Sa kabuuan, ang mga mapanghimagsik na lahing ito ay kilala bilang fallen angels sa parehong apocryphal na pinagmulan at sa ilang biblikal na mga pagsasalaysay na tumutukoy sa kanila. Natagpuan ang aklat ng mga higante sa Dead Sea Scrolls, isa sa pinakamalalaking arkeolohikal na kayamanan ng ika-20 siglo. Gayunpaman, ang tradisyong sumusuporta sa tekstong ito ay mas matanda pa. Matagal na itong iniuugnay sa gitnang Iran, kung saan may mga iskolar na naniniwalang ito ay orihinal na isinulat sa Eastern Aramaic. Pinaniniwalaang ito ay kumalat sa mga Manichaeans at iniuugnay kay Mani 216 hanggang 274 AD ang tagapagtatag ng Manichaeism. Si Mani ay isang mamamayan ng Parthia mula sa Timog Mesopotamia at waring naimpluwensyahan ng kaisipan ni Elchasai, isang Jewish Christian prophet noong unang bahagi ng ika-2 siglo. Ang aklat ng mga higante sa Manichaean version ay marahil isinulat sa Pahlavi, isang alpabetong nagmula sa gitnang Persian, at naging bahagi ng syncretic at cosmological tradition ng Manichaeism. Ipinapakita ng kasaysayan nito ang kahalagahan ng aklat na ito sa relihiyoso at kultural na aspeto na dumaan sa iba't ibang pagbabago at impluwensya sa loob ng maraming siglo na nagpanatili ng mga bahagi ng Jewish, Christian at Iranian tradition. Batay sa ebidensyang may kinalaman sa geographical distribution at mga gawaing ritual ang ilang mga scholars ang nagmungkahi ng pagkakatulad sa pagitan ng mga Eleusites at ng sinaunang sektang Hudyo na tinatawag na mga Essenes na namayagpag noong panahon ng ikalawang templo. Ang ugnayang ito ay nagpapahiwatig ng maaaring pinagbahagi ng impluensya o magkatulad na pinagmulan sa pagitan ng dalawang tradisyong panrelihiyon. Noong 20th century, ilang mga natuklasang ebidensya ang nagbigay ng bagong pananaw hinggil sa mga tekstong nauugnay sa aklat ng mga higante. Noong 1943, inilathala ng mananaliksik na si W.B. Henning ang mga piraso ng Manichaean fragments na natagpuan sa Turfan, isang lugar sa kanlurang rehiyon ng China, na ngayon ay tinatawag na Xinjiang Province. Ang mga natuklasang ito ay nagpatibay sa mga historical references hinggil sa pagkalat at paggamit ng aklat ng mga higante sa mga Manichaean na nagpalakas sa kahalagahan nito sa Manichaean tradition. Pagkaraan, noong 1971, isang mahalagang discovery ang ginawa ng scholar na si Joseph T. Milik na na-identify ang ilang karagdagang piraso ng mga Enochian text sa Aramaic sa Dead Sea Scrolls. Ipinakita ng mga pirasong ito ang isang kapansin-pansing pagkakatulad sa Manichaean edition ng aklat ng mga higante na itinuturing na nauugnay kay Mani. Batay dito, ipinagpalagay ni Milik na ang aklat ng mga higante ay malamang na isang mahalagang bahagi ng unang aklat ni Enoch na mas lalong pinalakas ang hypothesis na ito ay isang direktang extension ng orihinal na Enochian tradition. Para sa maraming iskolar, pinagtitibay ng mga pirasong natagpuan sa Qumran na ang aklat ng mga higante ay orihinal na isang malayang akda na nilikha noong panahon ng ikalawang templo. Kabilang sa mga natuklasang kasulatan sa nasabing lugar, 10 manuskrito ng aklat ng mga higante ang natukoy at naitala ayon sa katalogo ni Lawrence Tuckenbrock. Ang mga natuklasang ito ay hindi lamang nagpatunay sa pag-iral ng isang mas matandang tradisyon ng aklat ng mga higante, kundi nagbigay daan din upang ito ay maiuri bilang bahagi ng ikatlong pangkat ng Enochian works. Bago nito, ang akda ay nakilala lamang sa pamamagitan ng mga Manichaean source. Gayunpaman, pinatunayan ng mga pirasong natagpuan sa Qumran na ang teksto ay may mas matandang pinagmulan na nagmumula pa sa isang panahon bago ito isinama sa mga Manichaean na kasulatan. Ang ebidensyang ito ay higit na nagpagtibay sa kahalagahan ng aklat ng mga higante sa pag-aaral ng mga panitikan at tradisyong teolohikal noong panahon ng ikalawang templo
na lalo pang pinanindigan ang papel nito bilang isang tulay sa pagitan ng mga Jewish apocryphal narrative at ng Manichaeism. Ang pinagmulan ng wika ng Aklat ng Mga Higante ay naging paksa ng malawakang debate. Sa tradisyonal na pananaw, pinaniniwalaang ang teksto ay may Semitic origin. Ang pagkakatuklas ng mga piraso sa Qumran ay lalong nagpagtibay sa hypothesis na ito, kaya't iminungkahi ng mga iskolar tulad nina C.P. Van Andel at Rudolf Otto na bagaman ang mga umiiral na komposisyong Aramaiko ang pinakamatandang na preserbang teksto, malamang na nagmula ang mga ito sa mas matandang mga tekstong Hebreo. Ang teoryang ito ay iniulat sa pahayag ni R.H. Charles, ang author at editor ng Aklat ni Enoch, noong 1906. Iminungkahi ni R.H. Charles na ang Aklat ni Enoch ay nakabatay sa mga ruins ng alamat ni Noah na mas nauna pa sa salaysay na matatagpuan sa Aklat ng Genesis. Ang mga kamakailang pag-aaral, tulad ng isinagawa ni Klaus Bayer, ay nagmungkahi na ang ilang bahagi ng Aklat ng Mga Higante na natagpuan sa Hebreo sa mga manuscript ng Qumran ay orihinal na isinulat sa Hebreo noong 3rd century BCE. Gayunpaman, ang pag-iral ng mga pangalan ng mga higante tulad ni Gilgamesh at Hobabish sa teksto ay nagmumungkahi ng isang impluensyang Babylonian. Sa kabila nito, ang pinagmulan ng Babylonia ay tinutulan ni Martinez na tumututol sa ganitong interpretasyon batay sa mga linguistiko at kultural na elemento. Ang debate hinggil sa pinagmulan at mga impluensya ng Aklat ng Mga Higante ay hindi lamang nagpayaman sa mga pag-aaral ng Biblia, kundi pinapakita rin ang komplikadong kalikasan ng mga oral at nakasulat na tradisyon na humubog sa mga sinaunang teksto. Binibigyang diin nito ang interaksyon sa pagitan ng iba't ibang kultura at ang paglipat ng mga ideya sa paglipas ng panahon. Binanggit din ng historian na si Flavius Josephus ang linya ng pag-iisip ng Enochian na tumatalakay sa pakikialam ng mga fallen angels sa mga babaeng tao at ang paglitaw ng mga supernatural na nilalang. Sa kanyang akdang Antiquities of the Jews, iginiit ni Josephus na ang tinatawag ng mga Griego at Romano na higante, titan, demigod o mga Diyos ay talagang mga anak ng Diyos. Ang Book of Giants ay may malalim na impluensya sa kultura at pananampalataya ng mga tao. Ang mga kwento ng mga higante at ang kasaysayan ng mga Watchers at Nephilim ay nagbigay inspirasyon sa maraming myth at paniniwala na umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang tema ng paghuhusga ng Diyos at ang ideya ng mga nilalang na may supernatural na lakas ay muling isinama sa mga modernong tula, pelikula at takdang pampanitikan. Gayon din, ang Book of Giants ay may impluensya sa mga relihiyosong debosyon tulad ng sa mga relihiyon ng Hudaismo, Kristyanismo at Islam, kung saan ang mga Nephilim at Watchers ay may papel sa mga katuruan tungkol sa mga anghel at kasamaan. Ang mga aral mula sa aklat ay patuloy na pinag-aaralan at tinitingnan mula sa isang teolohikal at historikal na pananaw.